Hindi lahat ng digmaan ay nasusulat sa kasaysayan at hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng uniform. Minsan, sila'y mga ordinaryong tao lang, tahimik, walang nakakapansin, hanggang dumating ang oras na kailangan nilang pumili, tumakbo o lumaban. Ito ang kwento ng isang binatang taga Maynila na sa kagustuhan lang sanang makalimot sa mapait na nakaraan, ay napadpad sa isang bayan na matagal nang sinasakop ng mga nilalang na hindi mo gugustuhing makasalubong kahit sa panaginip. Si Emil, 21, anak ng jeepney driver at tindera ng gulay sa Pelengke, ay lumaki sa mababang pader ng Maynila, lugar na amoy usok, ingay ng dayap, at lamig ng kalsada tuwing gabi. Bata pa lang, alam na niya ang lasa ng gutom at ang bigat ng pangungutya. Nasa high school siya nang mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Iniwan siya at ang kanyang ina sa mas mahirap na kalagayan. Lalo pa itong bumigat nang bigla na lang nawala ang kanyang nanay isang gabi. Walang paliwanag, walang iniwang bakas, parang nilamon ng dilim. 3 taon na ang lumipas mula noon, pero dala pa rin ni Emil ang mabigat na tanong. Bakit siya iniwan? O saan siya dinala? Kaya nang imbitahan siya ng kababata niyang si Arman na magpunta sa probinsya para magtrabaho bilang kargador sa isang lumang pantalan. Tinanggap niya ito. Wala siyang ibang hangarin kundi kumita at magsimulang muli, kahit panandalian lang. Una pa lang sa biyehe, ramdam na ni Emil ang kakaiba. Habang tumatakbo ang lumang bus sa kahabaan ng bundok, biglang nagpalit ang hangin, mula mainit at malinsangan. Naging malamig na tila ba may nagyayelong humihinga sa batok niya. Sa bintana, nakita niya ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakaputing duster, pero ang mukha natatakpan ng mahahabang buhok. Dahan-dahan nitong iniangat ang ulo at sa ilalim ng buhok, wala itong mata. Pagkurap niya, wala na roon ang babae. "Oy, tol, okay ka lang?" tanong ni Arman, nakangiti, habang nag-aabot ng tinapay. Para kang namumutla. Pinilit ni Emil na ngumiti at sinabing, "Wala to, baka gutom lang." Pero sa loob niya, may kilabot na nag-ugat, parang paunang babala. Agdating nila sa bayan ng San Ildefonso, agad niyang napansin ang katahimikan. Hindi ito yung normal na katahimikan ng probinsya. Ito yung parang may humihigop sa ingay, para bang may nagbabantay. Kakaunti ang tao sa kalsada at karamihan sa kanila, mabilis ang lakad, parang may hinahabol o tinatakbuhan. Sa boarding house na tutuluyan nila, sinalubong sila ng isang matandang may kakatuwang titig. "Mag-ingat kayo sa paglabas kapag gabi," bulong nito habang inaabot ang susi. "Lalo na kung may maririnig kayong kumakatok, huwag niyong pagbubuksan kahit anong mangyari." Tumawa si Arman para gawing magaan ang sitwasyon. Si Nanay Rosa, laging ganyan yan. Huwag mong seryosohin, Emil. Pero hindi maalis ni Emil ang bigat ng sinabi ng matanda. Sa unang mga araw, naging abala sila sa trabaho. Magaan ang pakikitungo ni Arman, palaging may biro, palaging nag-aalok ng cup tuwing umaga. Minsan, sa pagitan ng trabaho, nakatambay sila sa tabing dagat, dinapanood ang papalubog na araw. "Tol," sabi ni Arman, "dito, simple lang buhay. Pero may mga bagay na mas mabuting huwag mong pakialaman. Kapag sinabi nilang huwag pumunta sa bundok, huwag ka talagang pupunta." Natawa si Emil, pero sa tono ng boses ni Arman, alam niyang hindi iyon biro. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga kahon sa pantalan, napansin ni Emil na walang ibang tao maliban sa kanya. Tahimik. Sobrang tahimik. Bigla niyang narinig ang mahina ngunit malinaw na tunog ng mga kuko na kumakalabit sa kahoy sunod-sunod, mabagal. Akala niya ay daga lang, pero nang sundan niya ang tunog, tumigil ito sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon, wala. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, para may dumaan na anino, mabilis, mahaba ang mga galamay. Kinagabihan, habang nasa kwarto, may kumatok sa pinto nila. 3 beses. May bigat. Arang gamit ang kamay na may matatalim na kuko. Tumingin siya kay Arman na biglang namutla at sumenyas ng huwag kang gagalaw. Patuloy ang katok,
mas mabilis, mas madiin hanggang sa biglang tumigil. Pagkatapos, narinig nila ang mahina ngunit nakakapangilabot na tinig ng isang babae sa labas. Emil, pagbuksan mo ako. Hindi siya nakapagsalita. Aano nito nalaman ang pangalan niya? At higit sa lahat, pamilyar ang tinig. Parang boses ng kanyang ina. At doon, sa gitna ng gabing iyon, unti-unting nagising kay Emil ang isang katotohanang mas malupit kaysa sa kahit anong bangungot. Ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ina ay posibleng hindi tao ang may gawa. Magdamag na hindi nakatulog sa Emil. Nakatitig lang siya sa kisem ng kanilang maliit na kwarto. Iniisip ang boses na narinig niya kagabi. Hindi lang ito basta familiar. Sigurado siya, yon ang tinig ng kanyang ina. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili. Aano? Kung pete na siya o kung matagal na siyang nawala, bakit nandito? Sa mga sumunod na araw, napansin niyang nag-iiba ang tingin sa kanya ng mga tao sa bayan. Sa tuwing daraan siya, may mga nagbubulungan, may mga nagtatekip ng mukha na para bang ayaw siyang makita. Minsan, may batang lalaki na tumitig sa kanya mula sa likod ng isang puno, tapos biglang tumakbo palayo. Hindi niya alam kung dahil lang ba sa siya'y bagong mukha, o dahil may alam sila na hindi pa niya alam. Isang hapon, nagpunta siya sa peleng para bumili ng pagkain. Habang naglalakad, isang matandang babae na may kupas na balabal ang biglang himarang sa kanya. Malalim ang boses nito at parang mabigat ang bawat salitang binitiwan. Ikaw, anak ka ni Teresa. Natigilan sa Emil. Matagal na mula nang may huling taong binanggit ang pangalan ng kanyang ina. Kilala niyo po siya? Tanong niya. Ngunit ngumiti lang ang matanda. Pilit at may bahid ng lungkot. May mga bagay na hindi mo dapat hinahanap, pero ikaw, kahit hindi mo hanapin, hahanapin ka. Bago pa siya makasagot, umalis ang babae. Iniwan siyang nakateyo at nakatulala sa gitna ng daan. Kinagabihan, hindi mapakali sa Emil. Inilit niyang huwag isipin ang mga sinabi ng matanda, pero parang may himihila sa kanya palabas ng boarding house. Sa huli, sumuko siya sa kutob at lumabas. Naglakad papunta sa tabing dagat. Tahimik ang gabi, maliban sa mahinang hampas ng alon. Sa dikalayuan, may nakita siyang nakalubog sa tubig, tila isang tao. Napatakbo siya palapit, handang tumulong, pero bago siya makalapit, sumisid ito at nawala sa ilalim ng dagat. Hindi mo dapat sinusundan yun, biglang sabi ng isang boses sa likod niya. Napalingon siya at nakita ang isang lalaking nakasuot ng lumang kasuotan, tila gawa sa pinatuyong dehon at hibla ng niyog. Ang balat nito ay parang may kumikislap na kaliskis sa liwanag ng buwan, at ang meta, kulay berde, parang alon na may sariling buhay. Ako si Lakan, anak ng dagat, sabi nito. Narito ako hindi para saktan ka, kundi para ipaalam ang katotohanan. Dahan-dahan lumapit sa Emil, hindi sigurado kung maniniwala o tatakbo. Anong katotohanan? Tanong niya. Ang bayan na ito ay sinasakop na ng isang matanding angkan ng mga aswang, sagot ni Lakan. Matagal na nilang ginagapi ang mga tao dito, kinukuha ang kanilang lakas, kaluluwa at laman. Pero may isa silang hindi pa napapate, ang nanay mo. Arang tinamaan sa Emil sa sikmura. Buhay siya, halos pabulong niyang tanong. Buhay pero hindi naganap na tao. Pinipilit siyang gawing isa sa kanila. Pero hanggang gayon, lumalaban ang kaluluwa niya. At ikaw ang tanging makakapagligtas sa kanya, bago patuluyang laminin ng dilim. Bumunot si Lakan mula sa kanyang balabal ng isang bagay, maliit na kabib na kulay pilak, na may kumikislap na liwanag sa loob, para bang may bituin na nakakulong dito. Mutya ng dagat, sabi niya, ito ang magbibigay sa iyo ng lakas na kaya lang gamitin na may pusong handang magsakripisyo. Pero ingat, kapag ginamit mo ito ng may galit o takot, ikaw mismo ang lalaminin nito. Tinitigan na Emil ang mutya. Magaan ito sa palad, pero parang may bigat na hindi kayang ipaliwanag. Bakit ako? Bakit hindi ang mga taga rito? Tanong niya. Napangiti si Lakan, ngunit malungkot ang meta. Dahil hindi ka lang basta anak ni Teresa. Ang dugo mo'y may halong dugo ng mga tagapagtanggol. Noon pa men,
may tungkulin na sa iyong nakalaan kahit hindi mo pinili. Umiling si Emil, umetras ng isang hakbang. Hindi ko alam kung kaya ko, to. Hindi ako bayani. Wala akong alam sa laban na, to. Lakan ay umusog palapit, inilagay ang mutya sa palad na Emil. Lahat ng bayani ay nagsimula sa pagiging tokot. Ang tanong, haharapin mo ba o ay iwasan? Sa sumunod na mga araw, sinubukan na Emil na huwag isipin ang sinabi ni Lakan. Tumuloy siya sa trabaho, pilit iniwasan ang gabi at ang dagat. Pero bawat gabing dumadaan, lalong dumarami ang mga palatandaan na hindi niya kayang takasan ang kanyang kapalaran. May mga anino sa bubungan na sumusunod sa kanya. May mga metang nakasilip sa dilim kapag dumaraan siya sa makikitid na daan. Minsan, sa boarding house, naririnig niya may himahaplos sa dingding na para bang sinusukat kung gaano ito kanipis bago tuluyang pumasok. Isang gabi, habang nag-iisa sa pantalan, biglang umolon ng malakas ang dagat kahit walang hangin. Mula sa ilalim ng tubig, umangat si Lekan, basa at seryoso ang mukha. Hindi ka naligtas dito kung hindi ka lalaban. Alam ng mga aswang na may taglay ka na at hindi sila hihinto hanggat hindi ka pete o hindi ka katulad nila. Dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, sinimulan ni Lakan na sanayin sa Emil. Sa umaga, itinuro niya kung paano pekinggan ang bulong ng hangin at tunog ng lupa para malaman kung may aswang na paparating. Sa gabi, itinuro niya ang paggamit ng mutya, kung paano ito painitin sa kamay, at paano ilabas ang liwanag nito na kayang sunugin ang balat ng mga nilalang ng dilim. Ngunit bawat pagsasanay, ramdam na Emil ang takot. Ano kung hindi siya sapat? Ano kung siya mismo ang maging dahilan para tuluyang mawala ang kanyang ina? Ngunit sa ilalim ng lahat ng takot na iyon, may umusbong na galit sa mga nilalang na kumitil sa katahimikan na kanyang buhay, na kinuha ang kanyang pamilya. Alam niyang darating ang oras na kailangan niyang himarap sa kanila. Isang gabi, matapos ang isang araw na mabigat na pagsasanay, inyabot ni Lakan ang mutya sa kanya. Ngayong gabi, may haharapin ka. Hindi pa sila ang pinuno, pero susubukan nila ang lakas mo. Handa ka na ba? Tumingin si Emil sa madilim na dagat. Sa malayo, may tatlong aninong gumagalaw sa gilid ng pampang. Mabagal ngunit siguradong papalapit. Naririnig niya ang mga kuko nilang humahagod sa buhangin at ang mababang tinig na nagbubulong sa hangin. Emil, sumama ka sa amin. At doon niya napagtanto, nagsisimula na ang digmaan. Madilim ang gabi, pero mas madilim pa ang laman ng isip ni Emil. Nakaupo siya sa gilid ng lumang pantalan, hawak-hawak ang mutya na bigay ni Lakan. Sa bawat kislap nito, para bang may inaalala siyang ayaw na niyang balikan, ang gabing huli niyang nakita ang kanyang ina. Maliwanag pa noon, may kasabay silang ulan at naririnig niya ang hinaing nito habang mahigpit siyang niyayakap. Huwag kang lalabas ng bahay kahit anong mangyari, sabi nito, nanginginig ang boses. Pero ilang minuto lang matapos iyon, may kumatok sa pintuan at nang bumangon siya para silipin, wala na ang kanyang ina. Ni hindi man lang siya nakapagpaalam. Simula noon, dalawa lang ang daladala niya sa puso, ang sakit ng pagkawala at ang galit sa sarili. Galit na wala siyang nadawa. Kaya ngayon, habang nakatingin sa dagat, nagtatanong siya, kung noon, hindi ko siya nailigtas, anong labang ko ngayon sa mga halimaw na to? Hindi mo kailangang buhatin lahat ng bigat ngayon. Biglang sabi ni Lakan na tila mula sa kawalan. Tumayo ito sa tabi niya, nakatanaw rin sa dilim ng dagat. Pero kailangan mong magsimula. Dahil kung hindi, baka wala ka nang ililigtas bukas. Bumuntong hininga si Emil. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin kay Lakan na hindi siya handa, na mas pipiliin niyang magtago kaysa mamatay. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang wala siyang ibang pupuntahan. Kung tatakbo siya, mas lalo lang siyang lalapitan ng dilim. Kinabukasan, nagsimulang gumalaw ang mga balita sa bayan. May bata na hindi umuwi matapos maglaro sa may gubat. May mag-asawang natagpuang walang malay sa kanilang kubo. Malamig ang balet pero walang sugat. At sa bawat kwento,
may isang bagay na pareho. May nakakita raw na mahahabang anino sa bubungan at mga matang pula sa dilim. Habang kumakain sila ni Arman sa maliit na karinderya, biglang tumingin sa kanya ang kaibigan. "To, anong pinasok natin dito?" Mahina nitong tanong. "Kagabi, may kumotok sa bintana ko. Pagbukas ko ng kurtina, wala akong nakita, pero ramdam kong may nakatingin." Napansin ni Emil ang panginginig ng tinig ni Arman. At doon, tumago sa kanya ang isa pang takot. Paano kung madamay ang kaibigan niya sa laban na ito? Sa sumunod na gabi, bumalik si Emil sa tabing dagat para mag-ensayo. Tinuruan siya ni Lakan kung paano palakasin ang liwanag ng mutya sa pamamagitan ng concentration. Pero sa bawat pagsubok, bumabalik sa isip niya ang mukha ng kanyang ina. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid at narinig niya ang pamilyar na tinig. "Emil, anak, tulungan mo ako." Mabilis siyang lumingon pero wala si Lakan. Sa halip, may 3 anino sa malayo. Payat ngunit mahahaba ang katawan, gumagalaw ng parang gumagapang sa hangin. Mabagal silang lumapit, pero sa bawat hakbang, parang lumalakas ang kilabot sa paligid. Nang nasa 10 metro na lang ang leyo, bigla silang nawala sa paningin, tapos isang malamig na kamay ang humawak sa balikat niya mula sa likod. "Anak ka ng tagapagtanggol, pero mahina ka." Bulong ng tinig na mababa at mabigat. Mabilis niyang hinugot ang mutya at kumislap ito. Pinapelo ang paligid. Doon niya nakita, 3 nilalang na kulay abo ang balet, nanlilisik ang mga matang pula, at may ngiti na nagpapakita na matatalim ng ngipin. Sa kislap ng mutya, umetras sila, pero hindi umalis. "Hindi pa oras," sabi ng isa, may halakhak na parang kalawang sa bakal. "Pero darating din ang gabi na wala nang makakapigil sa amin." At sa isang iglap, nawala sila sa dilim. Iniwan siyang hingal at nanginginig. Pagbalik sa boarding house, hindi siya mapakali. Kahit nakasara na ang pinto at bintana, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid mula sa labas. Inilit niyang magpahinga, pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa tunog ng kuko na kumakalabit sa ilalim ng sahig. Dahan-dahan itong gumagalaw, paikot sa kwarto niya. Tapos, isang mabigat na hininga ang umangat sa sahig na para bang may nakahiga sa ilalim at nakikinig sa bawat tibok ng kanyang puso. Kinabukasan, inabutan siya ni Lakan ng isang maliit na kutsilyong gawa sa matigas na kabibi at bakal na tila luma na. Ito ay ipinasa mula sa unang tagapagtanggol ng dagat. Sabi niya, "Hindi lang mutya ang kakailanganin mo. May mga oras na kailangan mong lumaban ng harapan." "Bakit mo ba ginagawa ito para sa akin?" tanong ni Emil, nakatitig sa kutsilyo. Umiling si Lakan, ngumiti ngunit may lungkot sa mata. "Dahil kung hindi kita tulungan, maulit ang nangyari sa akin. At hindi ko hahayaang mawala katulad ng pagkawala ng pamilya ko." Hindi na nagtanong pa si Emil. Alam niyang pareho silang may sugat na dala. Pero habang tumatagal, mas ramdam niya ang bigat ng tungkulin. Ano kung mabigo siya? Ano kung habang nilalabanan niya ang mga halimaw, mas lalo lang niyang may leyo ang pagkakataong makita ulit ang kanyang ina? Sa 3 gabi ng kanyang pagsasanay, sinubukan niyang maglakad mag-isa sa kalsada ng bayan, hawak ang mutya sa bulsa. Tahimik, masyadong tahimik. Hanggang sa maramdaman niyang may sumusunod sa kanya, mga yabag na hindi tugma sa kanya. Paglingon niya, wala. Pero sa gilid ng kanyang meta, may nakatayo sa bubungan, payat, mahaba ang mga daliri, at may nakasabit na mahabang dila na kumikilo sa air. Tumigil siya, tumingala, at doon niya nakita, hindi isa, kundi 3 pairs ng mga mata sa dilim, nakatitig sa kanya. Sa isang iglap, naglaho sila. Pero bago tuluyang mawala, narinig niya ang mga salitang bumabaon sa utak niya. "Sa susunod na buwan, ikaw ang magiging isa sa amin." Sa gabing iyon, hindi na niya tinanggap ang takot na parang lamig sa buto. Natatakot siya. Hindi siya sigurado. Pero naalala niya ang gabing huli niyang nakita ang kanyang ina, at doon siya kumapit. Kung kailangan niyang lumaban para muling makita ito, kahit ibig sabihin nito'y humarap sa mismong dilim na kinuha ito, gagawin niya.
At sa malayo, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may aninong nakatayo sa gilid ng dagat, nakangiti. Parang naghihintay sa takdang oras ng laban. Mula ng gabing iyon, parang mas bumigat ang hangin sa buong bayan. Kahit sa umaga, ramdam na Emil na may kung anong nakabante. Wala na yung normal na ingay ng probinsya. Wala ng mga batang naglalaro sa kalsada. Wala na ring matandang nagkukwentuhan sa harap ng tindahan. Kahit si Arman, na dati laging masigla, ay naging tahimik at mapanood sa paligid, para bang naghihintay ng mangyayari. Isang hapon, habang pauwi sila galing sa pantalan, napansin nila ang kumpol ng tao sa gilid ng kalsada. Nilapitan nila ito at doon nila nakita ang isang bangkay ng aso. Wala namang sugat, pero parang natuyo ang balat at laman na para bang sinipsip ang buhay nito. Nagbulungan ang mga tao, may nag-iyak, may tumakbo pa uwi. Simula na to, bulong ni Arman kay Emil, mahina pero malinaw. Kinagabihan, dumating si Lakan sa boarding house, basang-basa at may dalang supot na puno ng tuyong dehon at maliliit na boat. Kailangan niyo to, sabi niya, iniletag sa lemesa ang mga dehon at langis. Ipahid niyo sa katawan bago matulog. Hindi nito mapipigilan ang paglapit ng mga aswang, pero mahihirapan silang hawakan kayo. Nagkatinginan sa Emil at Arman. Sa unang pagkakataon, kitang-kita sa meta ni Arman ang tekot na hindi niya kayang itego. Habang pinapahid nila ang langis, nagsalita si Arman. To, kung sakaling hindi tayo makaligtas, gusto kong malaman mong salamat. Kung wala ka dito, baka matagal na akong sumuko. Hindi alam na Emil kung ano ang isasagot, kaya tinapik lang niya ang balikat ng kaibigan. Hindi siya sanay sa mga ganitong usapan, pero sa loob niya, ramdam niyang pareho silang nakatayo sa gilid ng bangin. Kinabukasan, habang naghahanda sa trabaho, napansin nilang wala si Mang Ilyo, ang matandang nagbabantay sa pantalan. Nabalitaan nilang natagpuan ito sa kubo niya, nakayakap sa unan, nakanganga at wala ng hininga. Walang dugo, walang sugat, pero may marka ng tatlong mahahabang kuko sa kahoy ng pintuan. At sa tabi ng katawan, may nakaukit sa sahig, isang bilog na may 2 meta sa gitna. Nang marinig ito na Emil, tumigil siya sa paghinga. Alam niyang iyon ang parehong simbolo na nakita niya sa isang bangungot ilang gabi na ang nakalipas. Sa sumunod na gabi, dumalo muli si Lakan. Malapit na silang umatik ng buo. Babala niya. Bago iyon mangyari, kailangan niyong maging handa. Dinala niya sina Emil at Arman sa isang matandang kubo sa gilid ng gubat. Sa loob, may mga lumang kasangkapang yari sa kahoy, bakal at kabib, mga sibat, kutsilyo at panangga. Ito ang gamit ng mga unang tagapagtanggol, paliwanag ni Lakan. Hindi lahat ng laban ay matatapos sa liwanag, pero mas mabiti na yung may sandata kayo. Sinimulan niya silang turuan, paano umatik at dumepensa, paano gumamit ng mutya para maliwanagan ang paligid kahit walang apoy. Sa Emil, bagamat mabigat pa rin ang loob, pilit niyang inulit ang bawat galaw, bawat teknik. Pero sa bawat hampas niya ng sibat, naiisip niya ang posibilidad na hindi niya makita ulit ang kanyang ina, o mas masahol pa, makita niya ito pero hindi na siya ang taong kilala niya. Isang gabi ng pagsasanay, habang hawak niya ang mutya, bigla itong kumislap ng matindi. Nakita niya ang mukha ng isang babae sa liwanag nito, mahaba ang buhok, maputla, at may luha sa mga meta. Emil, bulong nito. Malapit na sila, pagkatapos, bigla itong napalitan ng isang imehe ng mga pulang meta at matatalim na ngipin. Napaitras sa Emil, halos mabitawan ang mutya. Bakit ako pinapakita ng mutya ng ganito? Tanong niya kay Lakan. Nanginginig ang boses. Hindi ito basta larawan, sagot ni Lakan. Ito'y babala. Ang liwanag nito, hindi lang para magtanggol, para rin magpahiwatig ng panganib. Lumipas ang mga araw na puno ng kaba. Sa bawat gabi, palapit ang mga senyales, mga kaluskos sa bubong, mga yapak sa buhangin sa tabi ng boarding house, at mga aninong dumadaan sa gilid ng meta pero naglalaho kapag titingnan ng diretso. Minsan, sa madaling araw,
Naririnig nilang may kumakanta sa malayo, isang awit na parang lulebi, pero puno ng pangungutya. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Arman sa loob ng kwarto, biglang lumamig ang hangin. Ang kandilang nasa mesa ay namatay kahit walang hangin. Kasunod noon, may mabagal na tunog ng paggasgas sa pinto na parang may metalim na kuko na gumuguhit sa kahoy. Tumayo si Emil, hinawakan ang mutya at tumitig sa pinto. Sa kabilang panig, may anino na nakadikit at malinaw niyang nakita ang hugis ng ulo at dalawang mahabang kamay na may kuko. "Buksan mo, Emil," muli na namang boses ng kanyang ina. Napakagat siya ng lebi, halos mabasag ang dibdib niya sa bigat ng damdamin. Pero naalala niya ang babala ni Lakan, anumang marinig niya, huwag magbubukas. Kaya nanatili siyang nakatayo, nanginginig, hanggang sa tuluyang nawala ang anino. Kinabukasan, halos wala ng tao sa bayan. Sabi ng ilan, lumipat na sa ibang lugar. Sabi naman ng iba, kinuha na sila. Tahimik ang bawat kanto, at tila naghihintay na lang ang buong paligid sa isang bagyong hindi mula sa langit, kundi mula sa dilim. Kinagabihan, bago matulog, iniwan ni Lakan sa kanila ang huling babala. Kapag dumating ang gabi ng walang buwan, ayon ang oras. Huwag kayong aalis sa tabi ng isa't isa. At tandaan, hindi lahat na makikita niyo ay kaaway, pero hindi rin lahat ay kaibigan. Habang nakahiga si Emil, hindi niya mapigilan ang pag-iisip. Sa loob ng ilang araw, haharapin na nila ang mga nilalang na pumetay at kumuha ng lahat ng mahalaga sa kanya. At sa kabila ng lahat ng pagsasanay, hindi pa rin niya alam kung handa na ba siya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Kung susuko siyang gayon, siguradong matatapos ang lahat sa pinakamasamang paraan. Sa labas, sa dilim ng gabi, 3 pairs ng pulang meta ang kumikislap, dahan-dahang lumalapit sa bayan. At sa bawat hakbang nila, lumalakas ang hangin, para bang ang buong paligid ay himihinga, naghihintay sa darating na gabi ng dugo. Sa mga sumunod na araw, ramdam ko na parang may bigat na dumadagundong sa dibdib ko. Hindi lang ito dala ng takot sa mga aswang, kundi na mga bagay na unti-unti kong natutuklasan. Si Cardo, na matagal ko nang kasama sa hirap at ginhawa, tila ba may tinatago. May mga gabing hindi ko siya makita, at kapag tinatanong ko kung saan siya nanggaling, umiwas siya ng tingin at nagbibiro na lang para mailihis ang usapan. Sa una, akala ko simpleng pagod lang siya o may iniinatang sikreto na walang kinalaman sa amin, pero habang tumatagal, hindi ko maiwasang magduda. Isang gabi, habang nagbabante kami sa bukid para tingnan kung may gumagalaw na kakaiba, narinig ko siyang mahina at mabilis na nakikipag-usap sa isang tinig na hindi ko kilala. Lumapit ako ng dahan-dahan, ngunit bigla niyang tinigil ang usapan at ngumiti sa akin na parang walang nangyari. "Ayos ka lang?" tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumango siya, pero ang mga mata niya may bahid ng lungkot at takot na hindi ko pa nakikita noon. Habang iyon ay gumugulo sa isip ko, may dumating na isa pang balita mula kay Mang Ilario, ang matandang albularyo ng baryo. Dumating siya sa aming kubo, dala ang isang lumang kahon na tila gawa pa sa kahoy ng punong matagal ng pinuputo. "Anak," sabi niya, "hindi ka lang basta pinili ng tadhana. May utang na dugo ang pamilya mo sa mga nilalang na ito." Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi ko alam na may kasaysayang ganito ang angkan namin. Kwento niya, maraming taon na ang nakalipas. May isang ninuno namin na nagligtas sa isang diwata mula sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mga aswang. Bilang ganti, pinagkalooban daw siya ng isang mutya, isang batong aso na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan para labanan ang kasamaan. Binuksan ni Mang Ilario ang kahon at doon ko unang nakita ang mutya. Maliit lang ito, pero tila may ilaw na gumagalaw sa loob nito. "Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas," sabi niya, pero may kapalit ang lahat ng iyon. Ang magtataglay nito ay magiging puntirya ng pinakamalakas sa kanilang lahi. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita niya. Para bang sa sandaling iyon, mas lalong bumigat ang pasanin ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin o itapon ang mutya.
May bahagi sa akin na gustong tumakbo palayo, iwan ang lahat, magbalik sa Maynila at magpanggap na walang nangyari. Pero sa tuwing naiisip ko ang mga taong mawawala kung pipiliin kong maging duwag, mas lalo akong binabagabag ng konsensya. Ilang gabi matapos noon, nagsimulang dumami ang mga kakaibang pangyayari. May mga alagang hayop na nawawala, mga tao na nakakasakit ng walang dahilan, at mga batang umiyak sa gabi dahil sa mga panaginip na puno ng dilim at matutulis na ngipin. Ang mga anino sa gubat ay tila mas mabibigat, mas mahahaba, at minsan ay gumagalaw kahit walang hangin. Si Cardo, bagaman kasama ko pa rin, ay mas tahimik na kaysa dati. Minsan ay nahuhuli ko siyang nakatitig lang sa malayo, parang may kinakausap na hindi ko nakikita. Isang beses, habang natutulog ako, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa loob ng kubo. Pagdilat ko, wala na si Cardo. Lumabas ako at doon ko siya nakita, nakatayo sa ilalim ng punong balete, may kausap na tila anino lang na walang mukha. Nang makita niya akong nakatingin, mabilis siyang bumalik at nagsabing wala raw iyon. Guni-guni ko lang. Pero sa mga mata niya, alam kong may ibang katotohanang ayaw niyang sabihin. Hindi ko rin maalis sa isip ko ang mga huling sinabi ni Mang Ilario bago siya umalis. Hindi lahat ng kakampi ay mananatiling kakampi. Minsan, sila mismo ang magdadala sa iyo sa hukay. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na akong mag-ensayo sa paggamit ng mutya. Sa gabay ni Mang Ilario at ng isang diwata na minsan lang nagpapakita sa liwanag ng buwan, natutunan kung paano maramdaman ang presensya ng kasamaan. Pero kahit na may kaunting kaalaman na ako, hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib ko. Lalo na't alam kong hindi pa namin nahaharap ang tunay na pinuno ng mga aswang, ang sinasabing itim na hari, na ayon sa diwata ay may kakayahang mag-utos sa lahat ng nilalang sa dilim. Minsan nagbabante kami sa tabing ilog, nakakita kamin kakaibang bagay. Isang bangkay ng hayop na walang kahit isang patak ng dugo. Malinis ang pagkakagaw, para bang sinipsip ng isang nilalang na sanay na sanay. Nilingon ko si Cardo, at doon ko napansin na nanginginig ang mga kamay niya. Bakit parang kilala mo ang ganitong gaw? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tanging isang malamig na titig lang ang isinagot niya bago tumalikod at naglakad palayo. Doon ko naramdaman na may mas malalim pa sa lahat ng ito, na baka ang tunay na laban ay hindi lang laban sa mga aswang, kundi laban din sa taong pinakamalapit sa akin. At sa huling gabing iyon bago pumutok ang isang bagong yugto ng aming pakikibaka, may narinig akong bulong mula sa dilim. Isang tinig na hindi ko kilala. Ngunit malinaw na malinaw sa tenga ko, hindi mo alam ang totoo at kapag nalaman mo, baka huli na ang lahat. Ang hangin ay biglang lumamig at sa dulo ng kalsadang madilim, may dalawang mata na kumikislap, nakatingin diretso sa akin. Hangin ang bumabalot sa paligid, malamig at parang may kasamang mga bulong na galing sa malayo. Sa gitna ng madilim na gubat, nakatayo si Elias, hawak ang mutya na ibinigay sa kanya ng diwata. Nanginginig ang mga daliri niya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil alam niyang wala ng atrasan. Sa harap niya, mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang figura ng kaaway, ang pinuno ng mga aswang, ang nilalang na matagal nang nagpapahirap sa baryo, at siyang dahilan kung bakit nawasak ang kanyang pamilya. Mapupulang meta, mahahabang kuko, at ngiting puno ng panunuya ang sumalubong sa kanya. Elias, bulong nito, na para bang matagal na silang magkakilala. Ikaw pala ang nagmamana ng dugong iyon. Parang sumabog ang dibdib ni Elias sa bigat ng mga salitang iyon. Alam na niya ngayon ang totoo. May dugo rin pala siya na mandirigmang lahi na matagal nang naglaban sa mga aswang. Dugo ng kanyang ama na pinatay din ng halimaw na ito. Himigpit ang kapit niya sa mutya at ramdam niya ang init nitong parang tibok ng puso. Sa di kalayuan, naroon si Ramon, ang matalik niyang kaibigan, sugatan at halos hindi na makatayo. Elias, tapusin mo na, hingal nito, hawak ang balikat na dumudugo. Ngunit sa likod ng mga mata ni Ramon, may aninong hindi may paliwanag, tila may tinatago,
tila may kasamang bigat ng isang sikreto na hindi pa niya sinasabi. Bakit ngayon mo lang ipinagtapat? Singhal ni Elias, halos mabasag ang boses. Matagal mo na palang alam kung sino ako, Ramon. Matagal mo na ring alam kung ano ako. Hindi nakasagot si Ramon at sa pagitan nilang dalawa at ng kaaway, tumindi pa ang tensyon. Sa isang iglap, umatik ang aswang, mabilis na parang kidlat, at sinalubong ito ni Elias ng isang hampas na mutya ng gayo'y tila isang sandata ng liwanag. Sa bawat tama nito, sumisigaw ang dilim, umurong pero hindi sumusuko. Hindi ka mananalo, sigaw ng aswang, at sa isang iglap, naglabas ito ng isang itim na usok na bumulag kay Elias. Narinig niya ang mga hiyawan ng mga bata, tinig ng kanyang ina, at ang huling sigaw ng kanyang ama. Mga alaala at sakit na ginamit para pahinayin siya. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, nalala niya ang mga mata ng kanyang ama, mahigpit, matatag, at puno ng paninindigan. Naramdaman niya ang kamay ng diwata sa kanyang balikat, parang muling bumalik ang bawat salita nito. Kapag dumating ang oras, piliin mo kung sino ka. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Elias. Tinulak palayo ang dilim at muling sumugod. Nagpalitan sila ng mabilis na atik. Bawat galaw ay parang huling laban na. Sa gilid, si Ramon ay nakipagbuno sa isa pang nilalang. Isang nilalang na sa gulat na Elias ay hindi kaaway, kundi isa pang taong may dalang kapangyarihan, parang alagad ng mga diwata. Doon niya lang naisip, baka hindi siya talaga ipinagkanulo ni Ramon, baka may mas malalim pang dahilan. Ngunit wala na siyang oras para mag-isip. Muli siyang sinunggaban ng aswang, at sa isang sandali, naramdaman niya ang matalim na kuko nito sa kanyang tagiliran. Napahawak siya sa sugat, mainit at malakit, ngunit sa halip na bumagsak, lalo siyang nag-alab. Inilapit niya ang mutya sa dibdib niya, at sa isang huling lakas, sinaksak niya ito sa puso ng halimaw. Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa kagubatan. Kumislap ang liwanag, at parang sumabog ang hangin sa paligid. Nang maglaho ang liwanag, nakaluhod si Elias, hingal na hingal, at sa harap niya ay abo na lang ang natira ng dating kinatatakutang nilalang. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang tunog ng hangin. Lumapit si Ramon, sugatan ngunit buhay, at tumulong sa kanya tumayo. Natapos na, sabi nito, ngunit may lungkot sa boses. Hindi pa, sagot ni Elias, ramdam ang bigat ng bawat salita. May mas malaki pang banta, at alam kong hindi ito ang huli. Bago pa man siya makapagtanong pa, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanila, at sa dikalayuan, nakita niya ang isang pairs na mapupulang mata na nakamasid mula sa dilim, hindi isa, kundi marami. Doon niya lang naintindihan na ang pinuno ay hindi lang iisa, at baka ang laban nila ay ngayon pa lang nagsisimula. Sa paglipas ng ilang araw matapos ang matinding labanan, tila na nahimik ang buong baryo. Ang mga puno na deity parang may matang nakamasid ay ngayon humuhuni lamang sa hampas ng hangin. Ngunit sa puso ni Marco, hindi ganoon kadali ang katahimikan. Habang naglalakad siya sa makipot na daan pauwi, ramdam niya pa rin ang bigat ng lahat ng nangyari. Sa bawat yapak, bumabalik sa alaala niya ang huling tingin ni Mang Doro bago ito tuluyang mawala, at ang mabigat na hininga ni Elias habang tinatakpan nito ang sugat na hindi na niya magadamot. Tahimik ang kanyang bahay nang siya ay dumating. Wala na ang dainty amoy ng nilulutong tinola ni nanay. Wala na rin ang halakhak ni Elias sa labas, nag-aanyaya ng inuman at kwentuhan. Ang naiwan na lamang ay ang malamig na hangin at ang mga aninong kumakapit sa mga dingding. Nais niyang paniwalaan na tapos na ang lahat, pero sa bawat sulok ng kanyang isip, may boses na nagsasabing, hindi pa. Kinabukasan, dumating ang mga matatanda ng baryo upang pasalamatan siya. May bitbit silang kaunting pagkain, prutas, at kandila para sa mga namatay. Ang ilan, nakatingin sa kanya na may halong takot at paghanga. Ngunit may mga mata ring puno ng pagdududa, tila nagtatanong kung siya ba'y magiging isa ring halimaw balang araw. Tinanggap niya ang pasasalamat ngunit ramdam niya ang lamat sa pagitan niya at ng mga taong minsang itinuring niyang pamilya.
Habang naglilibot siya sa baryo upang tumulong mag-ayos ng mga nasirang bahay, may lumapit na matandang babae, ang matandang tinulungan nilang albularyo noon. Tahimik itong nag-abot na maliit na sisidlang gawa sa kahoy. Sa'yo na, to Marco. Yan ang mutya na ginamit ng ama mo noon laban sa dilim. Wika nito. Nanlamig siya. Hindi niya alam na ang kanyang ama, na akala niya ay simpleng mangingisda lamang, ay minsang humarap din sa perehong kasamaan. Dito niya naisip, marahil ito ang dahilan kung bakit palagi may takot sa mata ni nanay tuwing napag-uusapan ang gabi o ang mga kwento ng aswang. At marahil, ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman nakilala ng lubusan ang kanyang ama. May iniwan itong laban na hindi pa tapos, at ngayon, siya na ang nagdadala ng bigat nito. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa labas ng bahay, narinig niya ang mahinang yabag sa kagubatan. Una'y inakala niyang hayop lang, ngunit nang mas tumagal, malinaw na hakbang ng tao iyon o ng kung anong nilalang. Kinuha niya ang mutya at inilapit sa dibdib. Bigla itong nagliwanag at mula sa dilim, may lumitaw na aninong parang usok, dumaan sa harap niya at naglaho. Isang paalala na kahit natalo ang isang kaaway, hindi ibig sabihin ay wala ng iba. Sa mga sumunod na araw, mas pinili niyang manatiling tahimik, nakikiramdam sa paligid. Hindi na siya umalis ng baryo, ngunit palaging handa ang kanyang pana at itak sa tabi ng pinto. Kahit pa may ilang gabi na payapa at ang mga tao ay muling nagbabalik sa normal, may mga pagkakataon pa rin na nakakarinig siya ng mahihinang iyak sa malayo, o nakakakita ng kakaibang anino sa gilid ng kanyang paningin. Isang gabi, dumating si Elias o marahil ang anyo lamang niya. Nakaupo ito sa labas ng bahay, nakangiti, parang walang nangyari. Ngunit nang lapitan ni Marco, malamig ang hangin at walang tunog ng yabag. Hindi pa tapos ang laban, bulong nito, bago tuluyang maglaho. Iniwan siyang nakatayo. Muling nakadama ng perehong lamig na dumapo sa kanya noong unang gabi ng kaguluhan. Napagtanto ni Marco na hindi niya kayang talikuran ang kanyang tinanggap na tungkulin. Hindi na siya simpleng binatang taga-Maynila na napadpad lang sa baryo. Isa na siyang tagapagtanggol, hindi lamang laban sa mga aswang na kilala nila, kundi laban sa mas malalim pang dilim na matagal nang nakatago sa paligid. Alam niyang hindi nababalik ang deity, pero natutunan niyang may kapangyarihan sa pagtanggap ng sugat at pagyakap sa responsibilidad na iniwan ng nakaraan. Lumipas ang ilang linggo at sa bawat pagsikat ng araw, unti-unti ring natutunan ng baryo na mabuhay kasama ng takot. Ang mga bata ay muling naglalaro sa ilalim ng araw, ngunit laging may matatandang nakamasid tuwing dapit hapon. Si Marco, sa kabila ng lahat, ay muling natutong ngumiti. Ngunit ang ngiting iyon ay laging may halong lungkot at panata na hindi na muling papayagan ang dilim na manakop ng walang laban. At isang umaga, habang nakaupo siya sa bangko sa harap ng bahay, nakita niya sa dikalayuan ang isang batang nakatingin sa kanya. May hawak itong maliit na bato na tila kumikislap sa ilalim ng araw. Ngumiti ang bata at tumalikod, naglakad patungo sa kagubatan. Hindi niya alam kung ito ba'y simpleng bata o isang paalala na nagsisimula na naman ang panibagong kwento. Sa dulo ng lahat ng nangyari, natutunan ni Marco na ang tunay na laban ay hindi lang sa mga halimaw na nakikita natin, kundi sa takot na kumakain sa puso. At minsan, kahit gaano kaliwanag ang araw, may mga aninong hindi nawawala, mga aninong nagpapaalala na ang katahimikan ay minsan lang isang hiningang malayo sa bagyo.